Jesus entered Jerusalem in a humble manner. Ano po yung ibig niyang iparating sa ating lahat? Nakasakay po siya sa donkey at hindi siya parang mandirigma na para papasok doon. He was just expressing his being humble. At lalong-lalo na pinarating niya sa atin na siya ang Prince of Peace. Let's all sing this song. Prince of Peace you are. You're the bright and morning star, wondrous royal King. You have made my heart to sing. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise. Your name in song I raise. I give to you my life. I offer up my sacrifice. I pledge my love to you, my God and King. Sing it to Him. Prince of Peace you are. You're the bright and morning star, wondrous royal King. You have made my heart to sing. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise. Your name is song I praise. I give to you my life. I offer up my sacrifice. I pledge my love to you, my God and King. For the last time, Prince of Peace you are. Prince of Peace. You're the bright and morning star, wondrous royal King. You have made my heart to sing. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise. Your name in song I raise. I give to you my life. I offer up my sacrifice. I pledge my love to you, my God and King. My God and King. Father, we thank you, Lord. You are our Prince of Peace, Lord. You are our bright morning star, Father. Thank you for this beautiful morning. Thank you for giving us that peace, yung kapayapaan, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito, Panginoon. Iniwan niyo sa amin ito, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon. Let these words, O God, sing to the hearts of my brothers and sisters here, O God. Salamat, O Diyos. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Napaka-busy po ng inyong lingkod kahapon. Pero praise God. At alam niyo talagang inuna ko ang Panginoon. Amen. And He gave me His word na iparating mo sa kanila, sa ating mga kapatiran, na ako ang Diyos ng kapayapaan. Amen? He is the Prince of Peace. And sabi nga, I will repeat again that this is a timely word from God. Kapayapaan. Peace.
Yan po yung ating hinahanap ngayon. Amen? So, paano natin makakamit ito? Lalo na sa panahong umiiral ngayon. Ngayon, sa mga huling araw na ating hinasasabikan. Bakit tayo nasasabik? Why? Kasi malapit na po tayong ma-rapture. Amen? Ang muling pagdating ng ating Panginoong Jesus, yan po ang ating kinasasabikan. Alam nyo, this afternoon, sabi ko nga doon sa administrador namin, I was really burdened na magpatawag po ng malakihang meeting ng aming staff, ng mga tanod, ng mga sweeper, ng lahat ng empleyado po ng aming barangay. Burden na po ang inyong brother Mati, sapagkat ayoko po silang maiwan. Totoo po yun. Kaya mamayang hapon po, kung merong sabi ko sa aming admin, pakitawag mo sila, no, at tayo magmi-meeting. Huwag mo nang sabihin kung ano yung gagawin ko. Baka hindi magsipunta, no? Kamukha kahapon, kagabi, yung sino po yung uma-attend dito ng celebration ng Women's Month sa inyong barangay? Raise your hand. Wala, hindi kayo kaya pala wala kayong ayuda. Ayan ang sinasabi ko, no? Ay magpa-register doon sa RBI. Yung Registry of Barangay Inhabitants, magpa-register po kayo doon. Kasi pag wala, hindi kayo registrado doon, hindi kayo bibigyan ng ayuda. No? Tip lang ho yun. Kaya ngayon, walang nag-raise, ayaw nyo maging part ng inyong barangay. Pero praise God kahapon. You know, meron kaming, sabi ko, that prayer really sunk into the hearts of our kababaihan. No, kasi kahapon nag-State of the Women's Address ako. No, pero before that, no, yung prayer, lahat ng mga babae nag-iyakan do sa prayer. No? Kasi karamihan noon, Katoliko. At ngayon lang sila po nakaranas nung ganun. And I really, nakita ko sa kanila that they are at peace. Sapagkat yun ang kanilang naramdaman kahapon. At di ba ngayon napapansin natin ang naging pagkakaiba ng kaugalian ng mga tao? Amen? Ibang-iba na po. Mga hindi pagkakaunawaan, malimit na pagkakagalit ng bawat isa, mga problema, sila po ay naghahanap ng kapayapaan, ng peace. But God has been so good to us. He gave us His Word that only the peace that comes from Him is the true and genuine peace. But we cannot attain that peace unless we have a relationship with our Lord Jesus Christ. In John 14, verse 27, Jesus said, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Apakaganda po ito, Do not let your hearts be troubled. Yung mga pagtaas ng bilihin, pagtaas ng gas, alam nyo, hindi ko po iniintindi yun. Yung mga 117 per liter, yung diesel. Ngayon, pagdaan mo doon sa mga gasolina, ang lalaki. 121, 124 per liter. Pag tuwing nakikita nyo yun, tandaan nyo, yung mga numerong yon nagpapahiwati na malapit na dumating si Lord. Yung number, malay nyo yun yung 121 days na lang. Dadating na si Lord. Amen.
The genuine peace comes from Jesus. Iniwanan niya tayo ng kanyang kapayapaan at para pa makonvince tayo, sinabi niya na my peace I give you. We always turn to Jesus when we are in trouble and facing the conflicts of life. Peace is more than the absence of conflict. It is the positive presence of God's wholeness in our lives. It guards our hearts and minds in Christ Jesus, enabling us to live with confidence amid life's uncertainties. Di ba? When we have peace, lalo na tayong mga Kristiyano, meron tayong lalapitan, napakapalad natin na meron tayong Diyos na nalalapitan. Alam ninyo ang trabaho ng inyong lingkod ay may nakakaharap po ng conflict. Naku, kung hindi nyo lang alam. Minsan, sinasabi ko nga kay CJ, ang hirap talaga nitong pinasukan ko. Pero eto na nandito na, no? Merong ayusin ang away ng magkakapitbahay. Ayusin yung away na binarahan yung garahe ng kotse. Ayusin yung pagbayad ng utang. Ayusin yung chinismis si misis. Ayusin din yung pilahan ng tricycle. At marami pang iba. Mabuti na lang ay lahat ng conflicts na ito ay meron akong Jesus. Amen? Nasa aking puso, na tunay nga na nag-iwan sa akin ng kapayapaan. Paul's prescription for anxiety points to a peace that transcends all understanding. This supernatural peace comes through the practice of prayer and thanksgiving, guarding our hearts and minds like a protective fortress. Parang kuta po yan. A protective fortress against worry and fear. Yan ang po ang sinasabi sa Philippians 4:6, chapter 4, verse 6 to 7. And Paul said to us, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. Sabi ng Diyos sa atin na huwag mag-alala. Do not be anxious about anything, kahit anong sitwasyon. At pag may problema, ilatag natin sa kanyang paanan ng lahat ng yan. Alam niyo, may kikwento ko sa inyo. Na natutunan ko po hingin ang kapayapaan sa Diyos. Tungkol po ito sa nanay ko. I don't know if I have already told you about this story. Nung 75, ang nanay ko po ay namatay ng 90 years old. Nung 75 years old po ang nanay ko, galing po ako sa opisina yata. Pagpasok ko po sa bahay, nakahiga ang nanay ko sa sofa. At at the age of 75, inatake po siya sa puso. So tinakbo namin sa isang public hospital, no? At eventually sa isang private hospital na, at siya po ay dineclare na inatake sa puso. Marami po siyang bara. At alam niyo, habang nandun siya sa ICU, sabi ko, alam niyo ang prayer ko,
Lord, 75 siya. Bigyan niyo po siya ng 5 taon pa para naman maranasan niya yung pagiging 80. Alam niyo, ginrant po ng Panginoon yon. At the age of 75, dinagdagan pa siya ng Diyos ng 50 taon pa. Well, anyway, so dapat i-bypass siya. So hindi na namin pinayagan. Sabi namin magkakapatid, wag na muna. Tapos, alam niyo at the age of 80, isipin niyo naman, nagkaroon pa ng gallbladder stone at the age of 80. So wala na kaming kawala. Dapat operahan na. No? O sabi naman ng doktor niya, kaya naman. So, habang nandun siya sa operating room, nag-pray na naman ako. At God gave me that peace. Huwag ka mag-alala. Ano ang panalangin mo? Bigyan niyo pa siya ng 5 taon pa para namang maging 85. Boldly sinasabi ko, totoo po yun. Sinasabi ko sa Panginoon, bigyan niyo po siya ng 5 taon. Ginrant na naman ng ating Panginoon. 85 years old. Nakarating siya ng 85. At nagkaroon na naman ng problema. May kapirasong butil ng stone na pumasok po dun sa kanyang yung ugat, yung parang ano po yun yung daluyan ng ating papaitan, yung nagtutunaw. So, anyway, sabi ko, Dok, kayo po ang maggagawa niyang procedure na yan. Ay, hindi. Sabi niya, wala pang aparado itong ospital na ito para gawin yan. Eh, sino ang gagawa? So, dinala namin sa St. Luke's. Nung nandun na siya sa, hindi naman operating room sinabi ko kay Lord, pwede ba Lord? Wala akong sinabing, last pwede bang another 5 years? Ginrant na naman ng Diyos. Naging successful yung procedure, 90 years old. Nadulas ang nanay ko nung at the age of 90. Nagkaroon ng mga komplikasyon. Hulaan nyo, humingi pa ako. Sabi ni Lord sa akin, akin na siya, tama na. Binigay sa akin ni Lord yung revelation na yon. Ang dami ko na naman binigay sa inyo. 5, 10, 15. 15 years. Tama, ano? Tama. 15 taon. Okay na yan. Bigay mo na sa akin ang mami mo. So at the age of 90, alam niyo, nandun ako sa ICU. Niyakap ko nanay ko. Uwi ka na, sabi ko. Kanta na tayo ng... Yung paborito po niya yung I love you, Lord. Yung po yung paborito niya So yun ang kinanta namin. And she expired. 48 hours lang siya po doon sa ICU. At I'm sure, dalawa po sila ni Sister Lydia na nagdiriwang doon. Magkakilala na sila, I'm sure, no? So thank you, Lord. Yan po ang naging experience ko na nagbibigay sa atin. Gayahin niyo po ako. Ibinibigay po ni Lord. Lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Yan po yung mga prayers natin na hindi tatanggihan ng Diyos. Amen? Ilatag niyo po sa kanyang paanan. Huwag mag-alala, sabi niya. He is the God who answers prayers. He is the God that gives us that supernatural peace. The promise of a perfect peace for those whose minds are fixed on God
reveals the connection between our focus and of our peace, like a compass, finding true north when our thoughts stay centered on God's character and promises, peace naturally follows. In Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you. When we have perfect peace, we are always assured of victory. That peace that is eternal. Perfect peace is not a concept nor an idea. The perfect peace is a person. Siya po ay isang persona. Siya po ay perpekto. Yan po si Jesus. Jesus is the Shalom. Jesus is whole and complete. He is the complete and perfect peace. If you are looking for peace, we are looking for a person. And that person is Jesus. And comes in the form of a gift. Siya ang regalo na hindi kailangan ang isang okasyon. Because that perfect peace, which is Jesus, is always available to you. To you, to you, to you, and to me. The gift of peace with God through Christ addresses our deepest need. Reconciliation with our Creator. This foundational peace makes all other forms of peace possible, assuring us that our greatest conflict has been resolved to Christ's work. I wonder, and actually, hindi ko po alam kung yung mga Muslim teaches peace. Hindi ko po alam yun kung nagtuturo sila ng kapayapaan Ewan ko kung nandun yun sa kanilang Bible, yung Quran nila, no? Meron silang may deklarasyon pa yan na magdi-declare sila ng holy war. Kailan naman naging holy yung gera? Di ba? Holy war, yung jihad. Ito, takot-taka naman ako, no? Itong mga gera-gera na yan, holy war daw yan. Yung mga nangyayari dyan sa Iran, no? Minsan nga yung mga jeepney natin, no? Nakikisali na rin doon sa holy war. Mag-i-strike, no? Mag-i-strike. Wala na nga lumalabas, transport strike, wala na nga lumalabas sa kalsada dahil sa mahal ng gasolina. Sabi ko nga, doon na lang kayo sa Iran mag-strike. Ang ano lang ngayon, ang mga tuwan-tuwa ngayon, alam niyo, yung may mga kotse, wala akong traffic ngayon, di ba? Talaga naman. Tapos yung iba naman, magpapakarga ng gas kasi bukas tataas na. Everyday tumataas no? So, ganun din naman yun, mauubos din naman yun. Pakarga na lang kayo. Ewan ko, isang digmaan kung ang layunin ng katuwiran nila ay pumatay ng tao. Yun daw ang nila, yung holy war Hindi ba pumatay ng tao, bata man o matanda, at manira ng mga syudad. I really praise our God at maging tayong lahat nakakilala sa ating Panginoong Jesus na siyang nakipagpayapaan sa Kanya ayon sa mga turo ng ating Diyos. The divine peace is meant to rule in our hearts, acting like an umpire in making decisions. When facing choices, the presence of or absence of God's peace can guide us towards this will.
Ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 15, let the peace of Christ rule in our hearts. Since as members of one body, we were called to peace. Ako po'y nagpapasalamat sa ating Diyos that we have a church. Ito pong home of the Lord, Christian Assembly, that is headed by our dear Pastor Boji, na tayong lahat ay pinapakain ng tunay na salita ng Diyos. Alam nyo, dito sa home of the Lord, there is peace. There is unity. Sabi ko ng ganun, napakapalad ko at nandito ako, nagkaroon ng, alam niyo, kung dun sa bahay-sambahan, dun sa inaatinan natin, ay meron tayong kapayapaan. Nagkakaroon po ng transparency yan. Sa aking barangay, sa buong pamumuno ko, wala po kaming away. Wala po kaming pagtatalo ng aking konseho. Napakabuti po ng aming pagsasamahan. Kaya, nabuo ko na po ang aking line-up. Kilala ni Pastor kung sino yung isa. Sumama na rin po sa amin. Sapagkat meron tayong church eh. Ito yung church natin. Na ang kapayapaan ay umiiral. The peace. A church that exemplifies members as one body. At nais ko ngang sabihin na maging ang ating relasyon bilang magkakapatid sa pananampalataya ay si Jesus lamang ang ating tinuturing na tunay na kapayapaan dito sa ating bahay-sambahan. At siya ay ating Panginoon, siya ang hari ng ating buhay. At para nating matanggap ang divine peace, ibigay natin at ilatag natin ang mga suliranin at problema sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, pasasalamat at panalangin. Huwag nang mag-atubili. Ibigay na natin sa Kanya lahat. Problema mo na yan, Lord. Yung kailangan kong magbayad ng renta. Kailangan kong bayaran yung tuition ng aking anak. Problema mo na yan kung saan ako kukuha. Amen? Keep our mind fixed on what is true, noble, right, and pure. Ituon natin lahat sa katotohanan para hindi tayo malihis. At let the peace of our Lord Jesus Christ rule in our hearts as members of the home of the Lord, even in our family. In Psalms 29 verse 11, it promises us that the Lord gives us strength to keep His people. To His people, the Lord blesses His people with peace. At sabi din sa Thessalonians 3:16, now may the Lord of peace Himself give you peace at all times, and in every way the Lord be with you and all of you. Sa buong linggo, let us practice the following. Alam niyo, handwritten kasi lahat ito eh. Thank you, Lord. Let us practice
allowing God's peace to govern our responses to life's challenges, recognizing it as both a gift to receive and a state to maintain through staying connected to the Prince of Peace. At sa ating magiging reflection sa buong linggong darating, maging dapat konektado tayo sa ating Panginoong Hesus, ang ating Prince of Peace. At sa buong linggong darating din, we can have some of our reflections to ponder like which area of your life is the most chaotic right now? Ano po yung area ng buhay nyo na magulo? At ano po yung mga steps could you take this week to invite God's peace into this situation? Pangalawa po, where in your daily routine could you create a 5-minute peace pause? Choose a specific time and a place. Saan po yung inyong lugar na pwede kayong magmuni-muni just to seek the Lord? And lastly, who in your circle, mga kaibigan nyo, needs peace right now? Meron ba kayo nun na ibahagi nyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus? And what practical thing could you do this week to help bring peace to their situation? Thank you, Father. Thank you, Lord. Let's all pray. Father, we thank you, Lord, for your word. Thank you, Father, na napaka-timely, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon. Sa mga iniwan mo sa amin, O Diyos, hindi po kami nag-aalinlangan sa mga conflict na inyong masosolve sapagkat ikaw ang Diyos namin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay inilalatag namin sa iyong paanan. Maraming pong salamat, O Diyos. Thank you for being our Prince of Peace. Thank you, Lord, for being our Royal King. Thank you, Lord, for making our hearts sing, worshiping you. Thank you, Lord. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise. Your name in song I raise. I give to you my life. I offer up my sacrifice. I pledge my love to you, my God and King. Prince of Peace you are. You're the bright and morning sun, wondrous royal King. You have made my heart to sing.
Yan po lamang ang aming ikinabubuhay sapagkat wala po kaming layunin, Panginoon. Wala po kaming magagawa. Yan po ang iniwan nyo sa amin na the only sacrifice na hinihiling nyo lang sa amin ay purihin ka, sambahin ka at luwalhatiin ka. Yan lamang po. Kaya po namin pinasasalamatan kayo na inilagay sa aming mga labi ito. At higit sa lahat, Ama, we pledge our love to you forever and ever. In the name of Jesus our Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Thank you, Father.